Biro mo, papatulan mo. Hindi ka ba naman sira ulo? May nangyari po ng May 7, nasundan po ito ng May 10 at June 5. Tama ba yung narinig ko? Yung pulis, may asawa, may anak, pero nanligaw at tama ba? Opo, Commissioner. Nag-I love you yung dalawa. Salamat, bebe ko. Mahal na mahal po kita sobra, bebe ko. Sobrang salamat sa lahat. Hindi kita kayang mawala talaga. Trollman Kaiser Santos Alfonso. Tama ba yung pangalan niya? Opo. At sila po ay technically tumutulong sa iba pang biktima, pero yung pong pulis ay nambiktima rin. Yeah. How alarming is this na yung mismong siya mismo hindi niya alam yung batas? I don't think hindi niya alam yung batas eh. Walang yanak talaga siya eh. Kaya dapat talaga totoo lang salain yung mga nagpupulis. Hindi na lang kung sino-sino na lang nakapagpulis. Dapat mas higpitan pa. Di ba? Isa siyang walang ya. Maaaring ba ikwento, Inday, yung buong pangyayari? Paano mo nalaman na tayo at ang biktima? Ito pong nagsabing polis ay minanipula po niya yung pamangkin ko po. Pinangakuan po niya ng kung ano-ano. Niligawan po niya nung una na nagsabi po siya na siya ay isang binata. Yun po pala ay may asawa at anak. Saan mo kasama to? Saan mo kasama tong taong ito? Paano mo nakilala? Paano nakilala ng anak mo? Paano niligawan yung anak mo? Yun siguro ang simulan natin. Yung pong pinagtatrabuhan ko po ay naka-recall po or naka-duty po yung pulis po na ito. At doon din po kilala yung aking pamangkin tsaka po yung pulis. Ngayon po, niligawan po niya nung bandang April. Tapos nagkaging sila po. Tapos may nangyari po ng May 7. Nasundan po ito ng May 10 at June 5. Nalaman ko naman po ay bandang June 23 po na tumatawag po siya sa Instagram account ng anak ko na naka-open po sa cellphone ko na video call po. So hindi ko po siya sinagot. Nagpanggap pa po ako ng ako po yung pamangkin ko. At hanggang sa sinita ko na po yung aking pamangkin na umamin naman po na naging sila at marami pong pinangako po sa kanya. At yun nga po, nasimulan na nga po yung Tama ba yung narinig ko? Yung pulis, may asawa, may anak, pero nanligaw at tama ba? Opo, Commissioner. So, paano sila nag-uusap? Text message ba? Messenger? Instagram? Meron po mga conversation po sa Viber, tsaka po mga nagbi-video call po sila. So, ito yun. Ito yung mga conversation nila, no? Opo, Commissioner. So, niligawan niya yung pamangkin mo. Yung pala sa tagal. Niligawan niya yung Opo. pamangkin mo. Ayun, no? Nag-I love you yung dalawa. Salamat, bebe ko. Mahal na mahal po kita sobra, bebe ko. Sobrang salamat sa lahat. Hindi kita kayang mawala talaga. Among many others. Among many others. Ito, nag-video call pa sila. O, ito yung talipandas na pulis. Parang na-discover mo dahil Tumatawag po siya sa Instagram account po ng pamangkin ko po na naka-open din po sa cellphone ko. Hindi po nasagot nung pamangkin ko po sa laptop niya sa bahay. Ngayon po sa cellphone ko po pumasok. So, kinutuban po ako nung tumatawag siya sa Instagram kasi wala naman po akong Instagram account. Tapos nagpanggap na lang po ako po yung bata. Tapos nung nagsabi po siya sa akin na ba't ayaw mong sagutin? Gusto lang kita makita kahit sandali. Tapos ayun po, continuous pa rin po yung video call niya nung time na yun. Di ba ako? Itong pansin ko lang, may video call dito na nagmamaneo siya na walang seatbelt. Buti nakuha mo yung picture na to. Paano mo nakuha to? Na-screenshot na po nung bata. Na-screenshot ng bata. O, ayan. Nagmamaneo pa na walang seatbelt habang nagliligaw na
Kung nakikinig si LTO Chief Lacanilaw, baka gusto mo ring silipin ito. Idol ko si LTO Chief. Mukhang kailangan din nating turuan ng leksyon sa pagmamaneho tong pulis na to. Na si Patrolman Kaiser Santos Alfonso. Tama ba yung pangalan niya? Opo. Okay, so nasaan ngayon yung... Ito, COP. Ano nang action taken natin dito? Yes, good morning po, sir. Upon nagpunta po sa atin yung complainant noong June 30 po, in-inform ko po yung ating Provincial Director, Police Colonel Richie Clarabal, informing him na meron pong insidente po po doon sa bayan po ng San Antonio, and then yung kinunat po namin ng salaysay po yung ating complainant, at kinabukasan po, July 1, na-file po natin ating criminal complaint po sa Provincial Prosecutor's Office po ng Nueva Ecija, sir. Actually, yung mga police Nueva Ecija under Colonel Clarabal, napass namin niya at Colonel Esguerra, no-promote na kita. Major Esguerra, maraming salamat sa tulong mo dito. PEMS, ito. Nadudo, anong napansin mo nung lumapit sa iyong pamilya? Ano masasabi mo sa kasong ito? Well, yun po dapat talagang tulungan. Nakita ko po talaga na biktima po siya ng panlilinlang. So lahat po ng grounds na para kasuhan po ng violation of Republic Act 11648 is pasok po doon sa ipinail nating kaso. Pasok po yung nangyari. So na-filean na ng criminal case itong taong ito. Tama, no? Yes, sir. Sige. Father, meron po ba kayong gustong idagdag dun sa mga salaysay po na nangyari? Siguro po, nung makarating po sa akin yung nangyari na yan, nag-provide tayo ng psychological first aid para tulungan yung pamilya na una, yung masiguro na safe siya at ano man yung nangyari, na-impluensyahan siya, na-manipulate siya, ay hindi niya kasalanan. At kalimitan kasi parang sinisisi ng ilang mga kasalanan ko to, bakit ako pumatol. Pangalawa, ay mabigyan sila ng suporta at dahil any kind of abuse, verbal, physical, o sexual abuse ay hindi tama at lalong-lalo na ay pagdaanan ng isang inosente na pinaasa at inimpluensyahan. So kaya sa parte po namin and bilang national chair po ng area-based social network na nangangalaga sa mga social welfare agency, nandito po kami, Commissioner Kalinisan, para sumuporta din po sa inyo at dun sa pamilya na masiguro yung well-being, yung psychological, emotional, at siyempre ay matutukan din po ito. At nagpapasalamat po ako dahil nang pumunta po kami dito, kayo ay umaksyon agad at pinakikita na sa magandang leadership, yung good governance na dyan pong pinakikita, na-assure po kami ang taong bayan na ang kapulisan, bagamat merong ilang nagkakamali, ang buong pwersa ay nandiyan pa rin talaga para to serve and protect. At nagpapasalamat po ako sa inyo, Commissioner, sa pagtugon at pagtulong agad dito sa sitwasyon na pinagdaanan ng bata at ng pamilya. Maraming salamat po, Father. Siguro, madagdag ko muna. Nagbigay ng consent ang guardian na si Inday para tulungan din ng NAPOLCOM yung biktima. Meron tayong tutulong na psychiatrist tsaka psychometrician ngayon habang nag-uusap tayo lahat dito. Nandun sila sa kabilang kwarto. Yung biktima ay actually nandito pero minarapat natin na hindi na siya ipakita sa inyo at isalang dito. Colonel Santos, para sa panig ng Philippine National Police. Yes sir, magandang umaga po sa ating lahat. Maring pong kinukondena ng pamunuan ng Philippine National Police ang kasong kinasasangkutan ni Patrolman Alfonso na kung saan po siya ay akusado sa lalawigan ng Nueva Ecija. Bilang tugon po sa kasong isinampa sa kay Patrolman Alfonso,
ang San Antonio Police Station po ay agarang nagsampa ng kasong statutory under Republic Act 11648 no noong July 1, 2026. At sa kasalukuyan po, ito pong si Patrolman Alfonso ay relieved na sa Nueva Ecija Police Provincial Office. Kumpiskado na po ang kanyang issued firearms at kasalukuyan pong under restrictive custody sa loob po ng kampo ng Police Regional Office 3. Makakaasa po ang lahat na ang Philippine National Police ay makikipag-ugnayan at magbibigay ng buong suporta at kooperasyon sa National Police Commission habang dinidinig po ang kasong administratibo na isinampa laban kay Patrolman Alfonso. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat. Meron pa bang ibang komento bago tayo kumuha ng tanong? Hearing none. Thank you, sir. We will now open the floor for questions. Let's begin with Mr. Jeff Caparas from ABS-CBN. Good morning. Sir, as a lawyer, can you, kasi baka maraming mamiloso po, di ba? Parang sinabi, na magkarelasyon naman sila. Alam niya, sir, yun sa mga hindi sinaseryoso yung batas, paki-explain yung statutory and bakit pumasok yung elemento ng pang-aabuso with elemento ng edad ng at saka itong patrolman, sir. Hindi ho maaari magkaroon ng carnal knowledge ang isang may edad na lagpas 18 ay dinedefine po sa kapag mayroon pong ganung kaganapan, ito po ay statutory. Hindi ho pinapayagan po ito ng batas at ito po ay may kulong. Ang masakit pa ho dito, 3 beses ho nangyari ito at galing po mismo sa biktima kanina na siya ay nalinlang, siya ay nakaramdam ng takot at siya po ay feeling niya naloko nung pulis na ito. Ang masama ho kasi dito magkakasama sila, magkakakilala sila sa kanilang pinagtatrabahuhan. At sila po ay technically tumutulong sa iba pang biktima pero yung pong pulis ay nambiktima rin. Which is terrible. Sir, follow up. Yeah. How alarming is this na yung mismong, siya mismo, hindi niya alam yung batas? I don't think hindi niya alam yung batas eh. Walang yanak talaga siya eh. Di ba? Biro mo, papatulan mo. Hindi ka ba naman si Raulo? He's a law enforcer. He should know that. Basic na basic yan. Kaya dapat talaga totoo lang salain yung mga nagpupulis. Hindi na lang kung sino-sino na lang nakapagpulis. Dapat mas higpitan pa ang proseso sa pagiging pulis. He's a patrolman. Bagong pulis na to, 3 taon pa lang pulis to eh. Ito ang ginawa niya, bantay sa lakay pa. Bibiktimin niya. Di ba? Isa siyang walang iya. Dapat siyang makulong, dapat siya matanggal sa serbisyo. Hindi siya dapat tularan. Period.